Si Dennis Rodman ay isa sa pinaka-iconic na manlalaro sa NBA, pero hindi dahil siya ang pinakamataas, pinakamabilis o dahil siya ang pinakamagaling na scorer sa loob ng court. Sa katunayan, sa buong karera niya, 2 beses lang itong nag-average ng double digits sa scoring. Sa free throw line naman, kilala siya sa pagiging inconsistent na may career average na nasa 58.4% lang. Kung titingnan mo ang stats niyang ito, pwede mong sabihing limitado ang offensive game niya. Pero sa NBA, hindi lang points ang sukatan ng greatness. Kaya't pag-usapan natin kung gaano ba talaga kagaling si Dennis Rodman at kung uubra ba ang playing style niya sa modern NBA. Tinatawag siyang The Worm dahil sa kakaibang paraan ng paglalaro niya sa court. Sobrang flexible at agile ng katawan niya na kaya niyang i-twist, gumalaw ng unusual angles at lumusot sa mas malalaki o mas matataas na kalaban para makakuha ng rebound. Mabilis, malakas, may kakaibang jumping ability na tila hindi nauubusan ng stamina. Sabi ni Phil Jackson, si Rodman ang greatest athlete na nai-coach niya, higit pa kay Michael Jordan, Kobe Bryant at Scottie Pippen. Hindi lang physical gifts ang unique kay The Worm, kundi sa paraan din kung paano niya binabasa at naiintindihan ang laro. Hindi man siya sobrang tangkad para sa standards ng NBA na may taas lang na 6 foot 7 inches, pero lagi itong nauuna sa pagkuha ng rebounds kesa sa mas malalaking katapat niya. Hindi dahil sa mataas na talon, kundi sa tamang positioning, perfect timing at effort. Kahit gaano pa kalakas o kalaki ang kalaban, lagi siyang handa para kunin ang bawat rebound. Mula 1991 hanggang 1998, sunod-sunod siyang nanguna sa liga sa rebounds bawat season. Sa peak niya noong 1991-92 season, nag-a-average ito ng 18.7 rebounds per game, isang numero na kahit ngayon ay bihirang makita. At kahit noong 1996-1997 sa season na medyo mabagal ang pace ng laro at kaunti lang ang rebounding opportunities, nagawa pa rin niyang manguna sa liga na may 16.1 rebounds per game. Halos 5 rebounds na mas marami kumpara sa runner-up na si Dikembe Mutombo na may 11.6 rebounds per game. Kilala rin siya bilang isa sa mga pinakamahusay na defender sa kasaysayan. Sa kanyang buong NBA career, nakapasok siya ng 8 beses sa All-Defensive Teams at nanalo ng 2 Defensive Player of the Year awards. Kilala siya sa perimeter defense, kaya niyang i-guard ang mabibilis at magaling na wings. Paglipat niya sa Bulls, lalo pang lumakas si Rodman at nadagdagan ang muscle niya na kayang-kayang i-handle ang mga top power forwards at center sa liga. Sa peak ng karir niya, nilalockdown nito ang kahit anong posisyon sa loob ng court mula guard hanggang sa mga sentro. Noong 1995 playoffs, natalo ang Bulls sa Orlando Magic na pinangungunahan ni Shaquille O'Neal, Penny Hardaway at Horace Grant. Ngunit sa sumunod na taon, na-sweep ng Bulls ang parehong Magic team. At ang isa sa pinakamalaking dahilan nito ay si Dennis Rodman. Siya ang inatasan na pigilan si Shaq na pinahirapan ng higante at nagpakita ng dominance sa board na nag-average ng 15.8 rebounds per game sa serye kumpara sa 10.8 rebounds ni Shaq. Patunay na kahit laban sa mas malalakas at dominant na center tulad ni Shaq, may mga stretches na kayang limitahan ni Rodman ang kanilang scoring sa court dahil sa defensive impact niya. Pero hindi lang sa numbers makikita ang impact ni Rodman sa laro. Ang hustle niya, ang effort sa bawat loose ball, at energy na dala niya sa bawat play, ito talaga ang nagpapakita kung gaano siya kahalaga sa team na hindi makikita sa stats. Kahit sa mga simpleng rebounds o defensive stops, ramdam ng team ang effort at dedication niya. At palaging nandyan si Rodman para hawakan at kontrolin ang laro. Isa rin siyang player na kayang baguhin ang takbo ng laro, nagbibigay ng edge sa buong team sa bawat minuto na nasa court. Sa Chicago Bulls, kasama sina Michael Jordan at Scottie Pippen, siyang nagbibigay ng dagdag na dimensyon sa kanilang koponan. Isang player na handang humasel, rebound at depensa ng kahit sino sa court. Sa panahon ng dynasty ng Bulls, si Rodman ang dahilan kung bakit kompleto ang team. Hindi siya scorer pero yung ginagawa niya ay eksaktong kailangan para magkampiyon ng team. Dagdag na possessions, control sa rebounds at depensa na parang pader sa kalaban.
Ang pinakaklarong ebidensya ng value niya ay ang pagiging 5-time NBA champion, 2 beses sa Pistons at 3 beses para sa Chicago Bulls. Sa Pistons, siya ang defensive anchor sa Bad Boys era kasama sina Isaiah Thomas at Joe Dumars. Sa Bulls naman, siya ang glue na bumuo sa trio ni Jordan at Pippen, lalo na sa 1996 hanggang 1998 dynasty. Maraming analyst at fans ang naniniwala na kung wala si Rodman, hindi magiging kasing successful ang Bulls sa panahon na yon. At hindi lang siya sa court nag-iwan ng marka. Si Rodman ay naging cultural icon, kilala sa kanyang kakaibang passion sa personality at sa total unapologetic na attitude niya sa laro. Si Rodman ang nagpakita na pwede kang maging kakaiba, eccentric o may sariling estilo sa labas. Pero pagdating sa court, hawak pa rin niya ang laro. Kontrolado niya ang bawat play, bawat rebound at bawat defensive stop. Nagbibigay siya ng ibang flavor sa NBA at nagpabago sa pananaw ng mga tao kung ano ang maaaring ibigay ng isang player sa team. Kung ilalagay mo si Dennis sa modern NBA, malinaw na magiging effective pa rin siya. Hindi man siya scorer o shooter, ang kanyang kakaibang skill sa rebounding at defense ang nagpakita ng tunay na greatness niya. Sa modern NBA, mabilis ang pace at maraming shots ang lumalabas, kaya mas maraming chance para sa rebounds. Ang instinct at tamang positioning niya na bihirang makita sa kahit sinong player lalabas at lalabas palalo. Kaya siguradong effective pa rin siya kahit sa bagong era ng basketball. Kung ikukumpara kay Draymond Green, makikita ang similarity sa style, parehong elite sa defense, parehong nagagamit ang athleticism para sa rebounds at hustle plays. Pero si Rodman sa peak niya ay literal na transcendent sa rebounding. Kahit ang modern NBA ay puro pace and space at 3-point heavy, hindi pa rin mawawala ang epekto niya sa board at sa depensa. Sa karir niya, hindi man isang scoring superstar si Rodman, pero sa ibang aspeto sobrang taas ng achievements niya. 5 beses siyang naging NBA champion, 7 beses na nanguna sa liga sa rebounds at 2 beses siyang nanalo ng Defensive Player of the Year, na nakapasok ng 8 beses sa All-Defensive Team. Bukod dito, kabilang siya sa NBA 75th Anniversary Team, isang pagkilala bilang isa sa 75 greatest players sa kasaysayan ng liga. Ngunit higit sa awards at numbers, ang greatness ni Rodman ay nasa paraan ng paglalaro niya. Siya yung player na kahit hindi mataas ang points per game, kayang baguhin ang outcome ng laro. Ang kanyang presence sa court, hustle, instinct at non-stop energy, ramdam sa bawat possession. Kahit sino pa ang kalaban, malaki o mabilis man, kaya niyang kontrolin ang court. Sa kanyang peak, ang impact niya ay parang extra dimension na hindi basta-basta nasusukat ng stats. Kapag ikinumpara mo siya sa ibang legends, iba ang kanyang role. Hindi siya scoring leader tulad ni Jordan o Kobe, pero sa specialization at mastery ng kanyang niche, isa siya sa pinakamagaling sa NBA history. Siya ang benchmark sa rebounding at defense, isang player na kahit maliit ang frame pero kayang dominahin ang boards laban sa mas malalaking kalaban. Ang sagot kung gaano kagaling si Dennis Rodman ay simple. Sobrang galing niya pero hindi sa paraan ng traditional scoring o flashy plays. Ang galing niya ay makikita sa hustle, puso, sa instinct at ability na baguhin ang laro. Siya ay isang rebounding monster, elite defender, pivotal piece sa championship teams at cultural icon na patuloy na pinag-uusapan hanggang ngayon. Si Dennis Rodman ay patunay na sa basketball, may value ang effort, anticipation at strategic impact na mas mahalaga kaysa sa points lang. Ang legacy niya ay malinaw. Isang manlalaro na nagpakita na kahit hindi ka scorer, pwede kang maging critical sa success ng team at pwede kang mag-iwan ng marka sa buong liga sa pamamagitan ng mastery ng iyong unique skills. Kung may komento o reaksyon, ilagay mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.